Mapapansin po ninyo na nagbago na yung ating schedule patungkol sa pangangaral. Ang totoo ay parabang bumalik na tayo sa normal programming ng ating morning service. Ang morning service po natin ay ang pag-aaral natin ng Aklat ng Awit o ang Book of Psalms. At pagdating sa afternoon naman ay ang New Testament na pangangaral, at yan ay ang Galatians sa pangangaral ni Brother I.E. Mahaba-haba din nung tinignan ko yung aking record ng huli kong pangangaral ng Book of Psalms o ng mga awit, at ito ay natapos sa Awit Kapitulo 83. At ito ay buwan ng January ng 2024. Itutuloy natin ang pag-aaral na ito, at tayo ngayon ay nasa 84 na kabanata, at ito ay nasa, kung division ng makikita natin ng Aklat ng Awit, ay nasa Book 3. Kung titignan ninyo ang inyong Biblia, ang buong Aklat ng Awit na 150 chapters ay classify o pinag-iwa-hiwalay sa tinatawag nating 5 aklat. Tayo ay nasa aklat ng ikatlo, at ito ay patapos na. At pagdating ng Awit 90, ito na ang ika-4 na aklat. Kaya tayo ay nasa Psalm 84, at mainam na bigyan natin ito ng pag-aaral sapagkat ito ang aklat o ito ang karanasan ng mga mananampalataya sa Diyos ng matandang tipan. Ito ay awit. Kuminsan ay sinasabing ito ay tula. Pero katunayan, yun mismong lamang na pamagat ng aklat ay Psalms o mga awit, ito ay inaawit. Kaya sa mga Pinoy, bagay na bagay ito dahil mga Pinoy ay mahilig umawit. Kapag may birthday ay hindi nawawala ang mga awitan, o pag may mga special na okasyon ay talagang hindi nawawala yung ano bang tawag doon, karaoke o videoke. Talagang ang iba kapag walang ganung gamit ay talagang umaarkila pa. Para sa kanila hindi kumpleto ang selebrasyon kung walang karaoke o videoke. Kaya nadidiscover talaga kung sino ang videoke king at videoke queen. Ngunit, sa buhay ng isang mananampalataya, ay hindi ko sinasabing itinatabi natin ang videoke na awitan. Yan ay bahagi ng buhay natin sa mundong ito. Ngunit bilang mga mananampalataya, dahil tayo ay nasa mundong ito, at hindi tayo makakatakas sa atake ng Diablo. At ang Diablo ay, kung merong tinatawag na 24/7, dadagdagan ko na 24/365 days. Taon-taon, sa bawat araw ay maaaring hindi nga si Satanas ang nakabantay sa atin, pero meron siyang mga sundalo na nakabantay sa atin, na hindi natin nakikita. Ako'y naniniwala na meron din, kumbaga, ay may ranggo din itong mga evil spirit o mga demonyo, na ang kanilang pinaka 5-star general ay walang iba kundi si Satanas. Kaya meron tayong mga problema bilang mga anak ng Diyos dahil mayroon tayong kaaway. Pangalawa, ay dahil hindi pa tayo perpekto, yan ay mararanasan lamang natin kapag wala na tayo sa mundong ito. Ang ibig kong sabihin, habang tayo ay nasa mundong ito, kahit na tayo na marahil ang tinatawag na pinakabanal, o yung taong nakikitaan talaga ng pamumuhay na kabanalan, ay tayo ay natutukso pa rin. Dahil merong tinatawag na yung natitirang kasalanan sa atin. Tayo ay ligtas na kung ikaw ay anak ng Diyos, ngunit hindi pa tayo perpekto, kung kaya't meron pa ring hatak o yung tinatawag na pita ng laman, hinahatak pa rin tayo yung ating mga dati nating mga pamumuhay at pag-uugali. Kaya't mayroon na nga tayong kaaway na si Satanas, at meron tayong panloob na isang dapat na mapagtagumpayan, yung ating nakasanayan, yung ating pita ng laman,
at ang mundong ito na ang siyang pinamumuno o ang siyang namumuno. Kaya kitang-kita natin kung ano na ang sistema ng ating panahon. At ang siyang namumuno rito ay ang tinawag na prinsipe ng kalangitan na walang iba kundi si Satanas at siya ay may kapangyarihan. Kaya ang buhay ng isang mananampalataya sa mundong ito ay talagang masasabi kong punong-puno ng paghamon. Kaya't pag binabasa natin ang aklat na ito ng awit, Kapitulo 84 tayo sa umagang ito, at ibig sabihin, hindi ko na nga mabilang kung gaano nakatagal natin sinimulan ito, pero sinimulan ko ito ng awit Kapitulo 1, at punong-puno ang damdamin ng mga Israelita ng kanilang pagtawag sa Diyos, ng kanilang kalungkutan, ng kanilang paghingi ng saklolo sa Diyos, ng kanilang papuri sa Diyos. Kaya maramdamin ang aklat ng awit, magandang ito ay binabasa natin. Ikaw ba ay hindi marunong manalangin? Kaya kuminsan ay itong dahilan kung bakit ayaw mong dumalo ng prayer meeting, baka biglang matawag ka ni pastor at manalangin ka sa isang paksa. Ang awit ay isang magandang sukatan o basahin at pag-aralan at maging iyong meditation sapagkat mababasa natin dito ang mga panalangin ng mga totoong mananampalataya sa Panginoon. At mayroong pagtangis, may paghulog sa kasalanan, may takot, may pag-aalinlangan, ngunit mababasa natin at nananaig ang katapatan ng Diyos. Ang pamagat ng aking pangangaral ay Joy and Contentment in the Presence of God. Kagalakan at katiyakan o masabi nating contentment ay okay ako. Ako ay kontento at in the presence of God. At kung titignan natin sa Kabanatang 84, ang tinutukoy dito na presensya ng Diyos ay ang mga Israelita ay maglalakbay patungo sa Jerusalem dahil naroon ang templo sa Jerusalem. Kaya mayroon silang magiging karanasan habang sila ay patungo sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos at ito ay mayroong templo. Sa Deuteronomio ay mayroong iniutos ang Diyos sa mga kalalakihan ng mga Israelita, 3 beses silang isang taon pupunta sa Jerusalem upang maghandog at sumamba. At sinabi ng Diyos ay ang bawat isa sa inyo ay dapat may dalang handog. Anong ibig sabihin nito? Na walang pwedeng magsabing, kaya hindi ako pupunta sa Jerusalem ay wala akong maihandog. Dahil may nagpapala sa kanila, ang Diyos. Kaya't naroon ang kasiguruhan ng mga pagpapala ng mga Israelita sa kapag sila ay susunod at mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay bubukas ang kalangitan, ang bintana ng kalangitan o pintuan ng kalangitan at ibubuhos ng Diyos ang kanyang blessing, ang kanyang pagpapala. Kaya naroong dapat na mayroon silang dalang handog. Ngunit mayroon din sinabi ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Moises, according as the Lord prospers you. May iba-iba ang pagpapala o ang pagbubuhos at pagbibigay ng Diyos ng kanyang material na blessing sa mga Kristiyano o sa mga Israelita sa Old Testament. Makita rin naman natin sa panahon natin ngayon. May mga Kristiyanong, ang ganda ng buhay. Meron mga Kristiyano na okay lang. At meron mga Kristiyanong mababa lang din ang buhay. Pero lahat tayo ay kumakain. Lahat tayo ay nakabibili ng ating damit. Lahat tayo ay nakakapag-malling. Kaya lahat tayo ay merong kahit papaano ay material blessings. Meron lamang maraming material blessings. Merong nasa gitna lamang at merong nasa mababa. Pero lahat tayo ay mayroon material. At yan ay galing sa Diyos. Kaya dito rin sa bayan ng Israel ay sila ay mayroong tungkulin
na 3 beses ang mga kalalakihan pumunta sa Jerusalem upang sumamba. Kaya, ang Psalm chapter 84 ay tingnan ninyo itong babasahin kong kabanata sa inyo. Ilagay nyo sa inyong isipan na naroon na sila ay nasa malayong lugar. Ang sabi ng mga Old Testament scholar ay maaring sila ay nasa Hebron o Lachish at gaano kalayo ang distansya niyan. Nung aking tinignan, ang estimate ko ay around 70 kilometers ang layo. Malapit lang pala. Alam mo, 70 kilometers mula rito ay aabot ka na ng, lagi ko, Los Baños. Diba? Los Baños. 70 kilometers. Pero wala pang highway noon. Wala pang skyway noon. At ang daan noon ay talagang masabi nating dirt road at rough road. Kaya, alam ba ninyo kung gaano katagal ang biyahe? Linggo. Umaabot ng linggo ang biyahe ng mga Israelita mula sa Hebron patungo sa Jerusalem. At kung makikita niyo ang mapa, ang Jerusalem ay nasa lugar na pataas, paakyat. Kaya nga kung minsan itong Psalm 84 ay tinatawag din o idinidikit sa tinatawag na Song of Ascent. Ito ay pag-awit ng habang sila ay naglalakbay at paakyat ng bundok. Alam naman natin ang Jerusalem ay hindi yan patag. Yan ay bulubundukin na lugar. Kaya pakinggan natin ang awit na ito. Kung nais kong sabayan ninyo ako, tignan ang ating mga Biblia, English man yan o Tagalog. Ito ay 12 talata lamang at simula ito, babasahin ko sa verse 1 sa wikang Tagalog. Psalm 84, talatang 1. Napakaganda ng tahanan mo, O Panginoon ng mga hukbo. Ang kaluluwa ko'y nananabik, oo, nanghihina, para sa mga bulwagan ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay umaawit sa kagalakan sa buhay na Diyos. Maging ang maya ay nakakatagpo ng bahay, at ang layang-layang ay ng pugad para sa kanya, na mapaglalagyan niya ng kanyang inakay. O Panginoon ng mga hukbo, sa mga dambana mo, Hari ko at Diyos ko, mapalad silang naninirahan sa bahay mo, na laging umaawit ng pagpupuri sa iyo. Mapalad ang mga tao na ang mga kalakasan ay nasa iyo, na ang mga daan tungo sa Zion ay nasa kanilang puso. Sa kanilang pagdaan sa libis ng baka, ay ginawa nila itong dako ng mga bukal. Kinakalatan din ito ng mga pagpapala ng maagang ulan. Sila'y humahayo sa lakas at lakas. Ang Diyos ng mga Diyos ay makikita sa Zion. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, pakinggan mo ang aking panalangin. Pakinggan mo, O Diyos ni Jacob. Masdan mo ang aming kalasag, O Diyos. Tignan mo ang mukha ng iyong pinahiran sa langis, sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, siya'y nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. At huling talata, verse 12, O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagbabasa natin ng kanyang banal na salita. Natandaan ko si Charles Spurgeon sa kanyang treasury ay mayroon siyang binigay na pagsasalarawan nitong kabanatang 84 o itong awit kapitulo 84. Una, ang sabi niya na kung ang awit 23, Psalm 23, ang pinakasikat, The Lord is my shepherd, I shall not want. Yan ang Psalm 23. Kung ang Psalm 23 ang pinakasikat, at pag
tinignan ninyo ang awit 103 ay punong-puno ng kagalakan, at pag dumating naman kayo ng awit 119, Psalm 119, ay naroon naman ang pagdiriin ng kahalagahan ng salita ng Diyos. At pagdating naman ng awit 51, ito yung pagpapahayag ni David ng kanyang kasalanan sa Diyos o yung pagkukumpisal ni David sa Diyos. At sinabi ni Spurgeon, ito ay maramdamin, malungkot at maramdamin, pero itong awit 84 ay matatawag na awit ng kapayapaan. Katunayan ng sabi ni Spurgeon, itong Psalm 84 ay kanyang binigyan ng description, the pearl of Psalms. Ito ang parang perlas ng awit. Ito ay awit patungo sa Zion. Kaya nga, it is a Zion Psalm. At sabi ko nga kanina, ay maaari natin itong ma-relate sa Song of Ascent, yung pag-akyat. At mayroon din tayo makikitang dalangin dito para sa kanilang pinahiran ng langis o hari. Kaya, bagamat tayo ay nagsisimula lagi, ano bang panahon ito? Itong pag tinatalakay natin ang awit, ay tinitignan natin ano bang panahon. Kasi ito ay koleksyon ng mga awit at iba't ibang mga panahon. Kuminsan ay merong superscription ang kabanata ng awit, kuminsan ay wala. Ang katulad nitong awit 84 ay wala tayong makikita na komentaryo ng mga dalubhasa kung anong panahon ito. Pero dahil mayroon silang dalangin para sa kanilang hari, ibig sabihin ito ay bago pa sila naging mga bihag at dinala sa Babylonia. So ito ay pre-exilic period. At marahil ito ay 586 BC would be the possible date ng pagsusulat or composition na ito. Isa ring mapapansin natin ang kanilang pagpapahalaga na kung saan ang presensya ng Diyos ay naroon. At ang sabi ko nga dito sa kanila, ang presensya ng Diyos ay nasa Jerusalem. Dahil dito sinabi ng Diyos na kanyang ilalagak at siya'y maninirahan. At marahil ay sa pagbabasa natin nitong Kabanatang 84, bagamat hindi man natin mababasa ng literal ang salitang templo, ngunit ito ang nasa isipan ng mayakda, na sila ay pupunta sa Jerusalem at sila ay sasamba sa templo sapagkat naroon ang presensya ng Diyos. Marahil, kapag binabasa natin ang Biblia, ay mabilis na nawawaglit natin ang presensya ng Diyos. Bagaman kahit saan tayong apat na sulok pumunta ng mundong ito, at kahit ang tao ay pumunta sa pinakamalalim na karagatan, o kaya ay umakyat sa pinakamataas na kalangitan, hindi nila matatakasan ang presensya ng Diyos. Ngunit, sa Biblia, ay mayroong espesyal na presensya ang Diyos sa buong mundo. Simulan natin sa Genesis. Ang Hardin ng Eden, ang Garden of Eden. Nandun ang espesyal na presensya ng Diyos. Ang ibig sabihin, ito ang hardin na kung saan ang tao at ang Diyos ay magtatagpo. Kaya matandaan ninyo na nung nagkasala, ang ating unang magulang, sila ay pinalayas sa Hardin ng Eden. Dahil hindi na sila maaring makipagtagpo sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. And so, naroon ang special presence ng Diyos sa Hardin ng Eden. At pagkatapos, habang binabasa natin ang Matandang Tipan, ay dito pumasok sa pamumuno ni Moises na naitayo ang tinatawag nating tabernakulo. Ito yung habang naglalakbay ang mga Israelita, ay meron silang kahoy na bitbit-bitbit at merong iniutos ang Diyos na gumawa ng tolda, at kung saan sila pumunta ay doon nila itatayo ang tolda, at ang tolda ay nahahati sa dalawa,
at doon sa may tinatawag na kabanal-banalan, doon nila inilalagay ang kahon o yung Ark of the Covenant na ito ay kahoy na nababalutan ng ginto at sa ibabaw ng ginto ay mayroon 2 kerubin at mayroong tinatawag na mercy seat. Ano ito? Special presence ng Diyos. Dahil dito, magtatagpo muli ang tao at ang Diyos. At pagkatapos ng takbo ng Old Testament, ay naitayo ang templo na gawa sa bato. At dito, nananahan ang espesyal na presensya ng Diyos. Kaya pag nakita natin sa Matandang Tipan, ay ipinakikita ng Diyos ang kanyang unang hakbang na siya ang nais na makipagtagpo sa makasalanang tao. Natandaan ba ninyo yung pagkakasundo ng mga Israelita nung matapos pinalaya si Adan at si Eva at dumami na mga tao at mayroong toring ginawa ang mga tao? Anong tore yun? Anong pamagat nun? Tore ni Babel. Pero pag tinignan ninyo, ay parang ang nais ng mga tao ay gagawa tayo ng mataas na tore para marating ang kalangitan. Ngayon, para marating ang kalangitan, ibig nilang abutin ang Diyos. Saan nanggaling sa mga tao na ibig nilang abutin ang Diyos? Dahil ang lahat ng tao ay mayroong budhi. Ang lahat ng tao ay may konsyensya. At doon sa budhi na yon, bagaman si Adan at si Eva ay pinalayas sa hardin ng Eden, ngunit sa kanilang budhi ay naroon ang utos ng Diyos. Kaya walang tao makakatakas sa utos ng Diyos. Maging sila ay Israelita o hindi, ay nasa kanilang budhi o sa kanilang konsyensya na mayroong Diyos na dapat nilang sambahin. Ang mali lamang dito sa Tore ni Babel, na kaya nais nilang magtayo ng mataas na gusali o tore para marating ang kalangitan, pero makikita niyo ang kanilang motibo para magkaroon tayo ng pangalan. Para ipakita natin sa madla, sa mga tao, iba tayo. Pag tayo'y nagkaisa, ay mayroon tayong magagawa. At ito ang sigaw kadalasan ng mga panahon natin ngayon, kapag magkakaisa lamang ang tao, ay may magagawa. Pero kung magkakaisa at ang magiging bida ay ang tao, kaya ano nangyari sa Tore ni Babel? Bigla na lamang isang kisap mata, hindi na sila magkaintindihan. Para kang magkakasama, biglang naging Pilipino at biglang naging ibang wika. At dahil sa hindi sila magkaintindihan, ay sila ay nagkawatak-watak. At ang toring ito ay hindi na natuloy sa paggawa. Ngunit, sa plano ng Diyos, ay mayroon siyang special presence at ito ay ang tabernakulo. Hindi naman ang Israelita lamang ang mayroong pagsamba sa Diyos. Kaya nga mapapansin ninyo, pag tinignan natin ang Old Testament, ay naroon paulit-ulit na sinasabi ni Yahweh sa Israelita na huwag kayong tutulad at sasamba sa ibang Diyos. Sa madalit salita, mayroon din na mga ibang karatig bansa na mayroon din silang Diyos na sinasamba. Mayroon din silang mga Diyos-Diyosan. Katunayan, ang isa na Diyos na tanyag noon sa kasabayan ng Israel ay ang pangalang Diyos na si Marduk. At ito ay ipinautos ng kanilang hari na hindi Israelita na gawin ang templo para dito sila makikipagtagpo kay Marduk at ito ay Diyos-Diyosan. Ngayon, saan nanggaling ito? Sinabi ko kanina, saan nanggaling ang mga tao na gustong gumawa ng tore para marating ang langit o kaya marating ang Diyos at masabi, o to Diyos, gawa namin, kaya namin narating ay dahil nagkaisa kami, magaling kami. Saan nanggaling? Ang mga tao
at labas sa Israel na mayroon din silang templo at mayroon din silang Diyos na iba na kanilang sasambahin. Lahat ng tao ay may budhi at konsyensya. Kaya ang daming relihiyon. Kaya minsan tanong, bakit maraming relihiyon? Dahil may relihiyong totoo, at ang totoong relihiyon ay ang relihiyon na ang pundasyon ay ang Biblia, at may relihiyon na imbensyon ng tao. At mayroong relihiyon na ginamit ang Biblia at mayroong imbensyon ng tao. Kaya maging yung mga maling at hidwang relihiyon, gumagamit ng Biblia. Pero ang kanilang pangangaral at pagpapaliwanag at turo ay kontra sa Biblia. Kaya hindi lahat ng gumagamit ng Biblia ay sasabihin nating totoo. At dahil ito ang isa sa armas ng mga hidwang pananampalataya at baluktot na relihiyon na gumagamit ng Biblia, pero pakinggan ang turo ito ay hiwalay na sa katuruan ng salita ng Diyos. Ang Israelita ang siyang pinahayagan ng Diyos kung sino ang totoong Diyos. At sa kasaysayan ng Israel ay ibinigay ng Diyos ang kanyang utos, ibinigay ng Diyos ang 10 utos, at pagkatapos ibinigay ng Diyos ang mga dapat na gawin at ipamuhay ng mga Israelita sa pamamaraan ng pagsamba nila at pagkakilala sa Diyos, sa pamamaraan ng kanilang pakikisama at pakikitungo sa isa't isa, sa paraan ng pamilya, at sa iba't iba pang mga bagay, ibinigay ng Diyos ito sa Israel sa matandang tipan. At ang pinakasentrong makikita natin sa kanilang buhay ay ang pagsamba sa Diyos. Kaya nga, kung makikita natin ang kaayusan, yung sa tinatawag na tabernacle in the wilderness, yung tabernakulo sa ilang, at mayroong kanya-kanyang hanay at ayos ang mga tolda ng lahi ng Israel, may kaayusan sila, at ito ay paikot. Alam niyo, nasa gitna ang tabernakulo. Bakit ganun? Dahil ito ang itinuturo ng Diyos na ang sentro ng inyong buhay ay ang Diyos. Ang sentro ng inyong buhay ay ang pagsamba sa Diyos. At alam ba ninyo kung paano disiplinahin ng mga Israelita ang mga nakakasala at lumalabag sa utos ng Diyos na ibinigay niya kay Moises? Sila ilalabas sa kampo, outside the camp. Anong ibig sabihin nun? Sa kaayusan ng yun, sila inilalabas. Kaya dito sa awit 84, ay ating makikita ang sentro ng pagsamba sa Diyos. Isang bagay pang gusto kong makita natin dito, itong kabanatang ito ay punong-puno ng pangalan ng Diyos na iba't iba. Sa talatang 1, siya ay tinawag na Panginoon ng mga hukbo. Anong ibig sabihin? Siya ay Panginoon ng mga hukbong sandatahan. Yahweh armies, ang sabi sa literal na translation. God is Yahweh armies. Meron siyang hukbo. At tinawag din siya na Yahweh, Panginoon. Pag makikita natin ang Panginoon, all capital letters sa verse 2, yan ay Yahweh. At ito ang mga pangalang mapapansin natin. Sa verse 2 ay nabanggit na siya rin ay buhay na Diyos. Ang Diyos ng Israel ay hindi Diyos na gawa sa bato. Kaya nga, lagi nating ipinamamanhik sa mga kapatid natin at kababayan nating Pilipino na mga Romano-Katoliko at dinadalangin natin sila na bakit kayo lumuluhod sa bato? Bakit kayo lumuluhod sa inukit na kahoy? At pinoprosesyon, ito ba ang inyong Diyos? Lalagyan nyo ng karwahe at gulong at tinutulak? Hindi ito ang Diyos ng Biblia. Hindi ito ang Diyos ng pagpapahayag niya sa Israel kung sino siya. Siya'y buhay. Hindi inaakay. Hindi hinahandugan ng pagkain, bulaklak, kandila. Siya'y buhay na Diyos. At dahil siya'y buhay na Diyos, siya ay nagsasalita.
Ako'y Katoliko mula bata hanggang, ang edad ko noon ay 21, 22, 23. Kahit siguro magkalyo-kalyo ang aking tuhod at nakaluhod at nananalangin sa ribulto, hindi ako sasagutin noon. Dahil may bibig, hindi nagsasalita. Di ba? May mata, hindi nakakakita. May paa, hindi nakakalakad. Kaya nga dinadampot at kinakarga. Hindi ito ang totoong Diyos. Ang totoong Diyos, bagamat di nakikita, ay buhay at merong ugnayan. At ang Diyos ay hari. Sinabi dito sa talatang ito, na makita natin sa may talatang 3, na siya'y tinawag na hari ko at Diyos ko. Alam ba ninyo kung anong ibig sabihin nito? Ang Diyos ay hari at Diyos ng buong sansinukob. Born again ka man o hindi, siya ang Diyos mo. Kaya't akala ba nila ay napakagaang ng hindi pagsamba sa totoong Diyos? Dahil ito ang narinig natin na katuruan na lahat ng relihiyon ay pantay-pantay naman yan. Kumbaga, kung pupunta ka ng Quiapo, gusto mong pumunta ng monumento, dumaan sa Juan Luna, Quiapo pa rin ang bagsak mo. Dito ka dumaan sa Quezon Ave, Quiapo pa rin ang bagsak mo. Basta ang malaga, babagsak ka sa Diyos. Mali. Isa lamang ang daan. At sinabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Kaya, ganun na lamang ang pamamanhik natin sa mga hindi kumikilala sa Diyos na totoo, na sila ay lumapit sa Diyos. Dahil kapag sila'y namatay, dinatnan sila ng huling hininga nila na hindi kumikilala sa Diyos, sila'y makakatanggap ng hatol ng pagsuway sa hari. Ang Diyos ay hari ng sansinukob. Kaya sinasabi natin to simula sa mga bata. Kaya kuminsan kahit binibigyan ng candy at iba pang mga giveaways, pero idinidiin sa mga bata, mayroon kang Diyos. At lahat ng tao, lahat ng may hininga ay mayroong Diyos at mayroong hari na kailangan nilang galangin at sambahin. At sa may talatang 8 ng 84 awit ay naroon nabanggit siya'y tinawag na Diyos ni Jacob. Alam niyo ang ibig sabihin nito? Hindi nagbabago ang Diyos. That God is a covenant God. Ang Diyos ay Diyos ng paggawa ng tipan. Siya ang Diyos ni Abraham, siya ang Diyos ni Jacob, siya ang Diyos ni Isaac, siya ang Diyos ni Jacob, at siya ang Diyos ni David. At makikita natin ang Diyos ay hindi nagbabago. At sa talatang 11, siya ay tinawag na sikat ng araw, awit 84 verse 11, sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw at kalasag. Araw, nagbibigay sigla, pero ang araw ay nagbibigay din ng sinag at liwanag upang ilantad ang kamalian. At kalasag, alam natin, ito ay pagbibigay ng proteksyon. Kaya, napansin niyo ang awit 84, ang kabanata na masasabi kong parang halos kinumpleto. Na parang nagkaroon ng punong-puno ng designation ang Diyos sa kanyang pagbibigay ng iba't ibang pangalan. Pero ano ang gusto kong tignan natin sa pag-aaral na ito? Sabi ko, sila ay mayroong pilgrimage. Sila ay mayroong paglalakbay. At sila ay papunta sa Jerusalem at ang kanilang tinutukoy o ang kanilang inaasinta ay ang templo na nasa Jerusalem. At mapapansin natin na kahit na naroon ang kanilang kalagayan at lokasyon na malayo sa Jerusalem, ay hindi nagbabago ang kanilang damdamin. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Di ba kumisan kapag ano yung kasabihan? Pag malayo ka sa kusina, nangangayayat ka. Kaya pag ikaw ay malayo doon sa mga taong merong material na pagpapala, kawawa ka naman.
May ganun eh. Yung hindi maabot sa iyo yung ambon ng pagpapala. Kaya pati yung mga malalayo nangihina. Ito ay iba. Kahit sila'y malayo sa Jerusalem, hindi nawawala ang init at damdamin ng pagmamahal at pagsamba nila sa Diyos. Verse 1, napakaganda ng tahanan mo, O Panginoon, ng mga hukbo. Ang kaluluwa ko'y nananabik, oo, nangihina para sa mga bulwagan ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay umaawit sa kagalakan sa buhay na Diyos. Ngayon, tingnan ninyo. Kung sila'y nasa Hebron, na sinasabi kong 70 kilometers, 2 linggo ang kanilang biyahe, ay hindi nawawala ang kanilang sigla. Nabasa ba natin yung Song of Songs? Ano ba sa Tagalog yun? Awit na mga awit nga ba yun? Pagtapos ng awit na mga awit. Itong awit na mga awit ay, ang sabi ng ibang mga scholar, dapat hindi yan sinama sa Biblia kasi love story. Nandun yung damdamin ng lalaki at ng babae. Pag binasa nyo, ito ay damdamin na malayo sila. Malayo sila sa isa't isa. Ano ba ang tawag doon sa panahon natin ngayon? Long distance relationship ba yan? LDR. LDR. Pero, wala pang social media, wala pang online, ng panahong ito, sila'y mainit at nag-aalab ang kanilang pagnanais na sumamba sa Diyos. Meron silang, ano ba yun? Holy love sick. Holy love sickness. Banal na love sick sila sa pagsamba sa Diyos. Alam niyo, pagka nakita natin ito, ay kuminsan ay mapapaaray tayo na malapit lamang tayo dito sa ating panambahan. Makita niyo mamaya. Ito, 2 weeks ang distansya, pero mapapansin natin ang kanilang attitude, character. At pagkatapos, bakit nabanggit si Maya? Maging ang Maya ay nakakatagpo ng bahay at ang layang-layang ay pugad para sa kanya na mapaglalagyan niya ng kanyang inakay. Dahil ang mga ito ay nakapunta na ng Jerusalem, sabi ko nga kanina, kung sila yung mga lalaki 3 times a year, sila ay required na pumunta sa Jerusalem at maghandog at sumamba. Kaya yung kanilang karanasan ng pagpunta sa Jerusalem at pagpasok sa templo, nakikita nila yung maya-maya. Layang-layang, sa English ay swallow, siguro parehas lang ito. Ordinaryong ibon, nakikita nila na para bang, buti pa itong mga maya, oh. Malayang labas-pasok sa templo. At may pugad na sila sa loob ng templong marahil. Kumbaga ay mayroong banal na pagkainggit itong mga manlalakbay na ito. Nabuti pa ang maya. Nasa presensya ng Diyos. Sabi ko nga, dahil sa matandang tipan, ang presensya ng Diyos ay nananahan sa templo, buti pa ang maya at ang layang-layang. O Panginoon, sabi sa verse 3 ng mga hukbo, sa mga dambana mo. At pagkatapos sa verse 4, mapalad silang naninirahan sa bahay mo na laging umaawit ng pagpupuri sa iyo. Ito ang unang gusto kong tingnan natin. 3 pagpapala o mapapalad na mga tao. Unang-una ay ang mapalad na mga tao na naninirahan sa bahay mo. Na laging umaawit ng papuri sa Diyos. Ibig sabihin ito, sa atin, sa presensya ng Diyos, sa atin, sa panahon natin ngayon, ay hindi tayo kinukondisyon na parang mga bata na pumunta sa church at sumamba sa Diyos. Dito ay pinapakita sa matandang tipan pa lamang, to be in the presence of God is to praise Him.
At ito ang pinagbubulay-bulay ng mga awit. Wala pa sila sa Jerusalem, ito na ang kanilang iniisip, sasamba kami sa Diyos. Pagdating sa Jerusalem, sasamba kami sa Diyos. Mapapansin ninyo yung kanilang longing, yung kanilang uhaw, yung kanilang damdamin, sumamba sa Diyos. Wala pa man sila doon. Pero naroon na sa kanilang saloobin at damdamin ang pagkauhaw at pananabik ng pagsamba sa Diyos. Napansin ba ninyo yung anticipation, the anticipated joy of the destination gives a silhouette of joy to the journey. Yung kanilang destinasyon ang siyang nagbibigay ng kagalakan habang sila'y naglalakbay kahit 2 linggo nilang lakbayin mula kanilang lugar patungo sa Jerusalem, paakyat pa ito. Pangalawang pagpapala na gusto kong tignan natin ay sa verses 5 to 7. Nang sinabing, mapalad ang mga tao na ang mga kalakasan ay nasa iyo, na ang mga daan tungo sa Zion, tingnan nyo, Zion ay bundok ng Zion, di ba? Mount Zion ay nasa kanilang puso. Sa kanilang pagdaan sa libis ng baka, ay ginawa nila itong dako ng mga bukal. Kinakalatan din ito ng mga pagpapala na maagang ulan. Sila'y humahayo sa lakas at lakas. Ang Diyos ng mga Diyos ay makikita sa Zion. Dito naman sa pangalawang pagpapala, ang ipinapakita ay ang karakter ng mga manlalakbay. Karakter ng mga Israelita na manlalakbay na patungo sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos. Alam ba niyo ang ibig sabihin ng Valley of Baca? Ang baka, ang ibig sabihin ay luha. Libis ng baka. Libis is valley. Pero, bakit sila lumuluha? Dahil ang paglalakbay ay mapanganib. Mayroong mga kawatan. Mayroong mga naghihintay sa tabi-tabi, nagtatago, para ang mga, siyempre, mga malalakbay, may daladalang mga pagkain, may daladalang handog, may daladalang kasuutan. Dapat sila ay mamamalagi sa Jerusalem, hindi lang naman sila isang araw. At itong mga kawatan ay naghihintay para nakawin at marahil patayin sila habang sila ay naglalakbay. Kaya, kuminsan ay tinawag itong libis ng baka or Valley of Baca ay dahil ito yung punto na bago sila dumating doon, ay may mga nangamatay na, maaari kang matuklaw ng ahas, maaari kang makain ng mabangis na hayop, maaari kang manakawan ng kawatan, patayin ng mga kawatan. At dito ang lugar sila ay lumuluha, tumatangis, umiiyak. Pero napansin ba ninyo ang attitude ng mga ito? Kahit na sila ay naglalakbay ng malayo, ano ang mapapansin natin na pagbabago o kaibahan sa mga ito? Sa pagdaan nila sa libis ng baka, ginawa nila itong dako ng mga bukal. Kinakalatan din ito ng mga pagpapala ng maagang ulan. Humahayo sa lakas at lakas. Hindi na nakikita sa kanila ang paawa effect at panghihina, kundi sila'y naglalakbay at ang ginamit na salita dito ng paglalakbay nila ay paglalakbay sa lakas at lakas. Sa New Testament ay may version tayo niyan, from glory to glory. Pangatlo, na gusto kong makita natin na pagpapala ay matutunghayan sa talatang 10 at hanggang sa talatang 12. Sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man, na naisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos kaysa tumaan sa mga tolda ng kasamaan. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, siya'y nagbibigay ng biyaya at karangalan, walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Ito ang nasa isipan nila at pagdating ng verse 12, O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo.
Galing sa malayong dako, naglalakbay, nakita natin ang dalawang mapalad, at ngayon sila'y dumating na sa Jerusalem, at pagkatapos ay naroon ang pagpapahayag. Ano ang isang mapapansin natin na kanilang ipinapahayag? Sa verse 10, sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Alam nyo, ito ay isang rebuke sa isang Kristiyano kung maraming dahilan kung bakit hindi sumasamba sa araw ng Panginoon. At ipinagpapalit sa iba't ibang mga gawain. Napansin ba ninyo ang kanilang character? One day with the Lord. Sa atin, araw ng Panginoon. Sa kanila, ang punto ay, nandun ang pananabik nila na makita ang iba pang mga kapwa mananamba, dala-dala nila ang handog. Sa kanila, ito yun. Kung ikukumpara ang 1,000 araw sa isang araw, ito yun. Kung di ako nagkakamali, si John Calvin na nagsabi, and by extension, pati ang prayer meeting. Alam niyo bakit? Dahil ang prayer meeting, ang araw na nakakasama-sama ang mga anak ng Diyos. Oo, hindi siya Lord's Day. Ang Lord's Day ay hiwalay. Pero dahil nandun ang pananabik na magkakasama-samang mga anak ng Diyos at umaawit sila sa Panginoon, ay naroon din ang pagpapahalaga nila ng araw ng pagtitipon para manalangin. Dahil sa verse 12, ang sinasabi dito ay mapalad ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Alam nyo, kawawa naman yung mga taong nasa Hebron, di ba? Naisip ba ninyo na kawawa naman yung mga nasa Hebron, wala silang templo. Ang templo ay nasa Jerusalem. Paano yun? Kung ako'y lalakbay, hindi naman pwedeng iwanan ko ang aking kabuhayan at dito na ako sa Jerusalem. Kaya kami pupunta ng Jerusalem para sumambat maghandog. Paano kami rito? Mas nakalalamang ba mga tao sa Jerusalem? O yung mga malapit doon, nakikita nila palagi ang templo? At dito ay ipinakita kahit na hindi nila nakikita ang templo. Kahit na sila ay hindi nakatira sa kapaligiran ng Jerusalem. Ang taong mapapalad ay kahit sila ay nasa Hebron, dahil sila ay nagtitiwala sa Panginoon. Ipinapakita rito, ang Diyos ay hindi limitado sa kanyang lugar. Katunayan, pag tinuloy-tuloy natin ang pagbabasa ng Old Testament, makikita ninyo ang presensya ng Diyos sa templo, doon sa Holy of Holies, ay umalis at pumunta sa threshold, doon sa may pintuan. At pagkatapos ay umalis at lumipat sa isang pintuan, sa isang gate, palaktaw-laktaw, dahil nga mga Israelita ay kanila nang nilalapastangan ang kabanalan ng Diyos. Kaya ang presensya ng Diyos ay hindi lamang nakasalalay sa isang templo. Naalala ko nung ako ay grade 2 ata, sa Catholic school. Grade 2 or grade 3. Dapat leather shoes. Nauso po yung Boston. Alam niyo yung Boston? Yung nilalagay sa ilalim ng takong at sa harapan para wag mapudpud yung iyong nauso. Yung kaming mga magkakaklase, ang nilagay namin Boston ay yung bakal. Yung mga ginagamit ng mga tap dancer, yung bakal. Kaya pag naglalakad kayo, tik-tik, 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 tik-tik. Dahil obligado kaming pumunta sa simbahan at mayroong doon na may angelus kami at mayroong pang-oras ng panalangin at pag naglalakad kaming sabay-sabay na tropang Boston na bakal, titingin sa amin na matalimang madre. At kami patatahimikin at lalapit sa amin. Masakit pala mamingot ang madre. Kami napipingot no dati.
Hindi ba ninyo alam na ito ay bahay ng Diyos? At ituturo sa amin yung tabernakulo. Alam niyo ba yun? Yung kandilang pula doon sa may harapan ng altar, yun yung tabernakulo sa simbahan ng Katoliko. Kaya lagi nakasindiyo, nandun ang Diyos. Kaya tuloy, bata pa lamang kami, inailagay na sa aming isipan, narito ang Diyos. Kaya nakita nyo, kapag mayroong mga problema at mga iba, saan ang takbo ng mga tao? Pag may mga sakuna, pag may hingi ng saklolo, saan tatakbo? Kung kayo'y Katoliko, saan kayo tatakbo? Sa simbahan. Ba't kayo tumatakbo sa simbahan? Para manalangin? Pwede naman kayo manalangin sa inyong tahanan, di ba? Pero ba't kayo tatakbo ng simbahan? Kasi nahubog sa atin na nandun ang Diyos. Pero ipinapakita sa matandang tipan, hindi pwedeng ikahon ang Diyos. Katunayan, umalis ang presensya ng Diyos sa templo ng Jerusalem dahil sila'y namumuhay ng taliwas sa salita ng Diyos. Alam nyo, pag malaki man natin, ako ay nasa shouting distance o napakalapit ng aking tirahan sa templo. Nakikita ko lagi, pagbukas ng pintuan, nakikita ko lagi ang templo. Hindi ibig sabihin, ako'y pinagbala. Dahil kahit na ako'y malapit sa templo, pero ang buhay ko ay taliwas sa salita ng Diyos, hindi ito ang pinagpala. Ang pinagpala ay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Kaya tatlo ang tinawag dito mga pinagpala. Una, ay nakita natin ang mga pinagpala dahil sa kanilang pananabik na sila ay nasa presensya ng Diyos. Naroon ang kanilang kagalakan, kahit malayo sila. Ano ang damdamin natin tuwing tayo ay pupunta sa panambahang ito? Nag-aaway ba kayo sa kotse? Nag-aaway ba kayo sa taxi? Nag-aaway ba kayo papunta rito? Nagsisigawan? O nagbubulong-bulong ko, ayoko nga mag-church eh. Pinipilit mo lang ako eh. Ganito ba attitude natin? Ang layo ng awit 84. Nandun ang kagalakan. Meron akong pamangkin na meron siyang ugali. Kung kami, ito yung Canadian na pamangkin. Pagka meron kaming long trip, nakaupo yung sa likod. Are we there yet? Are we there yet? Mainipin. At nakita mo, magdadabog-dabog na yun pag na-traffic. Sabi ko sa isip ko, pumunta ka ng Pilipinas, doon mo makikita ang totoong traffic. Parking lot. Ganun ba tayo? Tingin ng tingin sa oras, tagal naman ang sermon ni Pastor. Inip na kami. Ito isang huli. Meron ako napansin dito ng kanyang sinabi na sa verse 10, sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Alam niyo ba, ito ang pinakamababang naglilingkod sa templo ng Diyos. Tanod. Alam mo, doorkeeper yun eh. Yun ang unang papasukan ng tao ay pintuan. Kung ikaw'y pupunta sa templo, ikaw ang nandoon o parang ikaw ang security. Pero alam natin ang kaugalian ng mga Hebreyo, ng mga Israelita, ay dahil ang kanilang nilakbayan ay talagang putik, maalikabok at lahat. Marurumi ang kanilang mga paa. Kasama dito ang paglilinis, paglilingkod ng mga paa at duming at mga gamit na sasamba sa templo. Para sa kanya,
ang pinakamababang antas ng naglilingkod sa templo ay kagalakan niya. Nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan, sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Komportable ang mga tolda ng kasamaan. Nariyan lahat ibibigay ang luho ng pita ng iyong laman. Pero ang sabi nitong mga awit na ito, mas gusto ko sa templo. Gaano man kababa o hindi napapansin ang inyong paglilingkod sa Diyos. Merong mga naglilingkod, gusto agad pansin sila. Kaya ayaw maglingkod dahil hindi napapansin. Naalala ko tuloy yung kwento ng ating mga ngaral na karang linggo. Ba't di na dumadalo yung iyong asawa? Alam niyo na yung sagot. Gawin mo kasi pastor na para dumalo. Isang paalaala sa atin, mga kapatid, ng ating pagsamba sa Diyos. Isang paggising sa atin. Dahil ang Diyos natin ay buhay, hindi siya natutulog, alam niya ang lahat. Ang laman ng ating puso, alam niya lahat. Ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod, alam niya ang motibo natin. At ang sinasabi ng mga awit, tandaan natin, walang mabuting bagay ang ipinagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Mayroong tuong kahalintulad sa sinabi ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 8, talatang 28. Nalalaman natin ng lahat na nangyayari sa mga nagmamahal sa Panginoon, ang karanasan ay mabuti. At dito'y sinabi, sapagkat ang Diyos ang siya nagpapala sa lahat, nagtitiwala sa Kanya. Napalalahanan tayo, mga kapatid, saan man tayo naroon, ang isang pinapaalala sa atin dito ay mamuhay tayo na naayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo na nagtitiwala sa Diyos. Hindi dahil lumingi tayo ng kapalit, kundi dahil ito ang laman ng puso natin. Ako'y sasamba sa Diyos. Ako'y mamumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ano man ang aking maranasan. Ako man ay mapasok sa lugar na mapanganib. Hindi ito magiging dahilan na ako'y hihinto ng pagsamba sa Diyos. At ipinapakita ng pag-aaral natin ito kung wala itong pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit na tayo ay nasa loob ng templo, ay walang pagpapala dito. Isang bagay na gusto kong makita natin sa panahon natin ngayon, ano ba ang ating tinitignan sa bawat araw? Ano ba tayo namumuhay bilang Kristiyano sa bawat araw? Ang itinuturo sa atin ng awit 84, alam nyo, ang humuhubog ng ating ugali. Ang humuhubog ng ating mga desisyon. Ang humuhubog ng ating ambisyon ay dahil meron tayong tinitignang destinasyon. At ang destinasyong iyon, hindi pa natin ito nararanasan at nakikita. Ngunit ang sinasabi sa Biblia, mayroong bagong langit at mayroong bagong lupa. At bakit natin pinangahawakan yun? Dahil ang Diyos kailanman ay hindi marunong magsinungaling. At kapag sinabi niya ito, ito ay mangyayari. At ito ang dapat sa atin. Hindi tayo nagiging matuwid dahil takot kay pastor, takot madisiplina, takot na may masabang ibang tao. What shapes us, ang humuhubog sa atin,
ay yung ating ina-anticipate, yung darating. At dahil tiyak ang darating para sa atin, ang buhay natin ay naaayon sa salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Kami nagpapasalamat, Panginoon, at muli niyong kaming napalalahanan sa mga katuruang ito. Napakayaman ng aklat ng awit para sa buhay namin ngayon. Sa matandang tipan, ang templo ay gawa sa bato. Ngunit sinabi ng Panginoong Hesus, gibain niyo ang templong ito. At pagkatapos ng 3 araw, ay aking itatayo. Dahil si Jesus ang tunay na templo. At kami, na mga anak ng Diyos, ang mga maliliit na buhay na bato na nakakaisa-isa't nagsasama-sama sa pagtatayo ng templo. Makita namin nawa, Diyos, ang katotohanan ito at mapalalahanan kami ng kahalagahan ng maingat na pamumuhay ng mga anak ng Diyos habang kami nasa mundong ito. Makitaan kami ng mayroon laging pananabik sa inyong presensya. Makitaan kami na kahit dumadaan kami ng maraming problema, hindi natitinag ang aming direksyon at nakatuon ang aming puso't isipan sa inyo. At kami, Panginoon, ay mapalalahanan na ang tunay ng pagpapala ninyo ay sa sino mang nagtitiwala sa inyo. Sa ngalan ni Jesus.